And eto guys, no, talagang sobrang, sabi ko sa inyo guys, yung mga pagtitiis nyo, yung mga efforts nyo, talagang very rewarding yan sa inyo ngayong September kasi pagkakalob talaga sa inyo ni universe yung mga karma, good karma nyo. Kung merong nababad karma sa mga ginagawa nila dahil sa mga pananakit nila sa inyo, pang-aapi, kayo naman, good karma naman yung inyong matatamasa. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, wag nyong patulan. Wag nyong patulan yung mga nang mamaliit sa inyo para talagang good karma yung inyong ma-experience mga kapiksi. Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight, ito ang ating monthly taroscope for September guys. Para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. By the way, sa dulo ng video magkakaroon tayo ng yes or no pick o card reading guys. Ito yung deck na gagamitin natin. So, pwede kayong magtanong ng isang tanong answerable by yes or no. Tapos titingnan natin yung sagot ng tarot sa inyo. Sa dulo ng video yan guys, kaya make sure na tapusin nyo yung video, okay? So, tingnan natin kung ano mga paparating sa inyo, Aquarius, ngayong September 2023. So, we have trust. Ito yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay, mga kapiksi. We have no. And we also have ask for help from others, mga kapiksi. So, unahin natin to no, mga kapiksi, no. Ito yung sagot sa inyo ng inyong mga gabay. Sometimes may mga pinagdadasal tayo, but it's a firm no from the universe or from the divine, mga kapiksi. Pero, hindi ibig sabihin yan. Kumbaga, parang it's a no for now, pero kasi parang hindi pa perfect yung timing para sa inyo, or probably you deserve something better. You just have to trust, mga kapiksi. Trust the Lord, trust the divine, trust the universe, okay? And there is something better na ipagkakaloob para sa inyo. Sometimes kasi yung mga bagay na hinihiling natin, it's probably not for us, or baka, alam nyo yun, may ibang plano yung nasa taas para sa inyo, or yun nga yung sinasabi ko na baka hindi perfect yung timing. Pero sometimes if you persist, kung yan talaga yung gusto mo, yung nais mo, if you persist, mga kapiksi, magtiwala lang kayo, trust the divine, trust the universe, and trust the process, and pwede nyo pa rin siyang ma-experience sa buhay nyo. So depende kung gaano kagusto nyo, gaano nyo kagusto, no, yung mga bagay na hinihiling nyo. There are cases na nag-iiba, no. Comment down below, mga kapiksi, if naka-resonate kayo, kasi sometimes hindi naman firm yung gusto natin. Let's say for example, sometimes gusto natin mag-resign, pero gusto natin magnegosyo na lang, ganyan, pero hindi pala para sa atin yung pagnenegosyo, mas okay pala na magtrabaho tayo, yung mga ganon, no. Kaya kumbaga parang ninino ni universe ka, hindi, baka mapahama kapag nagnegosyo ka kasi mas okay ka na nagtatrabaho kasi mas maganda yung experience mo dito, or mas mapapabuti kayo, mga ganon. So you have to trust fully to the divine because they know better, guys. Alright? Okay. And for some of you, wag kayong mahiyang manghingi ng tulong sa ibang tao, especially kung dun sa mga panahon na kailangan mo talaga, gipit na gipit ka, ganyan, wala kang matakbuhan, or hindi mo kaya on your own, no? Wag kang mahiyang manghingi ng tulong sa ibang tao. Hindi ka pabigat sa kanila, no? And you're also doing them a favor kapag tinulungan ka nila, dahil babalik din sa kanila ang good karma. Sometimes kasi nahiya tayong humingi ng tulong, no? Kasi nahiya tayo na baka pabigat tayo, ganyan. Pero paano kung kailangan na, diba? So, wag ganun, mga kapiksi. Always think na kapag kayo ay tinulungan nila, babalik sa kanila ang good karma. So, kapag may tumulong sa inyo, guys, tanggapin nyo ng maluwag sa kalooban nyo, mga kapiksi. Alright? And kaloob din yan ng nasa taas, yung mga taong tumutulong sa'yo, because minumove din ni universe, no? Yung mga tao, bagay, sitwasyon sa buhay natin para ibigay yung ating mga pangangailangan, mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below, guys, if naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. Ngayon naman, tingnan natin yung
mga ganap no sa inyo ngayong buwan ng September. Shuffle ko tong cards guys, hanapin ko yung energy ng Aquarius. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung ating video regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so mag-avail ka na ng course, Kapiksi, sobrang ganda talaga ng course na yan and may mga promos and discounts tayo. So mag-send lang kayo ng email mga Kapiksi. So Aquarius kayo guys ay na-represent ng King of Swords sa ating spread mga Kapiksi. Ito yung combination guys ng positive and negative energy. General reading lang, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Meron tayong presence ng earth signs dito mga Kapiksi, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, you may be dealing with an earth sign or maaaring may earth sign ka sa iyong natal chart guys. For some of you guys, if meron kayong mga nakakaaway, meron din presence dito ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Meron kayong nakakaaway, meron kayong nakakatampuhan, merong mga toxic na tao na pumapaligid sa inyo. Huwag nyo silang papatulan mga Kapiksi kasi you know better. And mga karma sila, no? Those who are doing harm sa inyo, yung mga toxic na tao, ganyan, mga nagpapahirap sa inyo. For some of you kasi parang feeling ko, medyo nalulungkot kayo. Lalo na kung, let's say for example, sa ibang bansa kayo, parang may ibang lahi na nambubuli sa inyo, sa workplace nyo, sa trabaho. Parang binubuli kayo, minamaliit, ganyan. Parang kino-question yung inyong mga capability, kakayahan, ganyan. So, parang nagiging biktima kayo ng pambubuli and yung iba sa inyo parang tinitiis nyo and ipagpasa Diyos nyo yan mga Kapiksi. Huwag nyo silang gagantihan. Huwag kayong mag-wish kahit yung mag-wish na sana makarma ka, sana mapahama ka, etc. Because mga karma sila, makakamit nila yung tamang para sa kanila and kayo makakamit nyo rin yung justice na para sa inyo mga Kapiksi. So you just have to be patient, be forgiving, compassionate. Pero syempre guys, iba na yun pagka sinasaktan na kayo physical, diba, or meron na talagang ginagawa sa inyo na hindi maganda. Pwede nyo silang daanin sa mga legal na pamamaraan mga Kapiksi, diba? Sa mga trabaho, meron kayong mga HR, 'di ba, mga HR department na pwede kayong magsampa ng kaso, o kaya sa mga embassy ba tawag doon, hindi ko alam. Kung kayo ay nasa ibang bansa sa mga agency, pwede nyong idulog, no, kung talagang sobra-sobra na yung ginagawa sa inyo na nadedehado na kayo. Pero kung yung mga simpleng lang, pahaging lang, chismis lang, ganyan, na hindi ka patol-patol, wag nyong patulan mga Kapiksi kasi babalikan sila ng bad karma guys. Alright, and for some of you guys, no, habang inaapak-apakan kayo ng ibang tao, lalo pa kayong nagiging matayog, lalo pang tumataas. Kumbaga parang ito yung good karma mo, no, the more na inaapakan ka ng ibang tao, the more na nilalait ka, ganyan, parang mas lalo pa kayong tinataas ni universe, no. Yung mga mapagkumbabain, mababait na tao, yan ang gantimpala sa inyo ni universe mga Kapiksi. So maaaring may mga bagong opportunities pa na maaari kayong ma-experience. And yung iba sa inyo guys, parang feeling ko, lalo na kung may bagong opportunity, talagang susunggaban nyo sila kasi parang feeling ko gusto nyo makawala or makaalis dun sa current na workplace nyo or kung ano man yung source of income nyo kasi nga medyo may toxicities tayo na nararamdaman dyan, okay? And hindi kumbaga parang this is not too late for you
na magsimula ng bago para sa inyo, and kapag ito'y inyong sinunggaban, malayo, magiging, kumbaga parang magle-level up yung inyong kabuhayan kapag ito ay inyong tinake advantage, mga kapiksi. So, magiging favorable sa inyo yung resulta. And eto guys, no, talagang sobrang, sabi ko sa inyo guys, yung mga pagtitiis nyo, yung mga efforts nyo, talagang very rewarding yan sa inyo ngayong September, kasi pagkakalob talaga sa inyo ni universe yung mga karma, good karma nyo. Kung merong nababad karma sa mga ginagawa nila dahil sa mga pananakit nila sa inyo, pang-aapi, kayo naman, good karma naman yung inyong matatamasa. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, wag nyong patulan. Wag nyong patulan yung mga nang mamaliit sa inyo, para talagang good karma yung inyong ma-experience, mga kapiksi. For some of you, maaari kayo magkaroon ng trust issue with another person. Fire sign energy, Aries, Leo, Sagittarius, mga kapiksi. Strong fire sign energy na maaaring magkaroon kayo ng trust issue with this person. Pwedeng romantic, pwedeng non-romantic, no? Kasi medyo masakit sa dibdib mo yung gagawin nila or yung ginagawa nila sa inyo, mga kapiksi, na parang nagkakaroon kayo ng trust issue. Pag sinabing trust issue, parang nawawalan kayo ng tiwala dito sa person na to. Pwedeng romantic ito guys, lalo na kung LDR yung relationship nyo nung person mo, or pwede rin naman na sa mga kaibigan kung kayo ay may mga issue sa kaperahan, mga kapiksi. Or pwede rin sa trabaho, kasi parang yung iba sa inyo parang may naiinggit, parang maaari kayong parang nakikipag-friend sa inyo na akala nyo friend nyo talaga, pero hindi pala, kasi siya pa pala yung presidente ng mga marites. Presidente ng mga marites dun sa sa nangunguna na naninira sa inyo, mga kapiksi. Alright, so yeah, those are your energies, mga kapiksi, ngayong positive and negative, mga kapiksi. Yung mga negative, i-delete nyo na, no? Kalimutan nyo na, mag-focus kayo dun sa positive, para yun talaga yung mga ma-experience nyo, especially dun sa mga magagandang changes or pagbabago na nakita natin para sa inyo, Aquarius, yung mga rewards na maaari nyong ma-receive, no? From the heaven, yung inyong good karma, Aquarius. Alright? So, comment down below guys if naka-resonate kayo dyan. Ito na yung ating yes or no pick a card reading, guys. Habang sinashuffle ko to, itanong nyo sa isip nyo yung tanong na gusto nyong malaman. Answerable by yes or no para ngayong September, mga kapiksi. And naka-flash sa screen nyo guys yung ating email coaching, Manifest Your Desires Using the Law of Attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo ng email sa pinaypixitaro@gmail.com. Alright, so hinga ng malalim guys, tapos itanong nyo sa isip nyo kung ano yung tanong nyo for September. Tapos pili kayo ng isang card. Ito yung card 1, card 2, card 3. Kung card 1 ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay yes. Kung card 2 ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay yes. And kung card 3 ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay yes. So, congratulations Aquarius, kasi puro yes naman yung lumabas sa inyo. Alright? So, comment down below guys if naka-resonate kayo sa mga messages para sa inyo. Ito yung ating timeless reading. Past, present, future guys. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi. And see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.